guys! Welcome to my channel! And for today's video, ang pag-uusapan natin is yung immigration experience naming dalawa. So ako, just a background, it's my second time going to India. And this is my bestie, Mox. First time niya mag-travel sa India. And ako yung sponsor niya kasi sinama ko siya sa trip ko sa India and sagot ko ang lahat. So, ikukwento lang namin sa inyo yung experience namin about sa immigration kasi nga 'di ba super daming immigration na horror story tayong nababasa and everything. So kami talaga prepared kami talaga lahat kasi nga alam ko na dahil yung before yung nakasama ko na rin yung friend kong si Cristel sa India, ako rin yung sponsor niya. So okay naman, nakalusot naman. Tapos yung pinsan ko kasama ko rin sa Thailand, first time din niya mag-travel. So lahat kasi ng mga kasama ko na ako nag-sponsor is first time traveler. So, lagi silang kina-question sa immigration. So, sa kanya, lahat ng pinrepare kong papeles is yung syempre affidavit of support, which is naka-indicate yung date, kung saan yung bansa, kung kailan yung dates, na ganyan. Tapos, yung syempre yung ITR, ayun, meron ako niyan, nag-provide ako niyan. Tapos, bank statement, bank cert, meron din ako niyan. Tapos, ano pa ba? Siyempre, yun nga, kasi sa India, so e-visa kailangan. Tapos yung nag-prepare din ako ng, kailangan din kasi yung return ticket kasi hinahanapan din yun. Tapos, nag-prepare din ako ng nag-book ako lahat in advance ng lahat ng accommodations namin. Kasi baka mamaya, tanongin ng immigration, bakit wala pa kayong bahay, alam mo yun. Kasi 'di ba? Actually iba-iba naman kasi ang immigration officers. Minsan iba-iba yung tanong nila. So depende na lang if maswerte ka sa mga tanong nila. Yung iba kasi, sabi nung iba, sa nababasa ko, kahit daw hindi na related sa pagka-travel mo, tinatanong pa. Parang may matanong na lang. So ayun. Ayun, so ito na nga ang chika. So ang flight namin pa India. Anong oras ba flight natin nun, sis? 1:30? 1:30 ba? Tama, mga 1:30 PM, Malaysia Airlines yan. So, ayun, maaga kami nasa airport. Mga 8 pa lang nasa airport na kami. Since yung Malaysia Airlines, diba, minsan hindi pa sila nag-open ang counter nila. So, nag-attend muna kami, ganun. Hanggang sa, ayun na, nag-open na yung sa Malaysia Airlines. Naglagay na kami ng baggage namin. Tapos, yun na sa immigration. Kabado na ako kasi alam ko na maka-question talaga siya. Sa akin, ang tanong lang niya sa akin, parang ilang beses ko na sa India. Sabi ko, dalawa na po. Tapos sabi niya, maganda ba talaga sa India? Sabi ko, opo, maganda po. Kaya ganun. Yun lang. Wala siyang hiningi sa akin yung papeles. Tapos kasi nga, nakita na niya yung stamp ko, previous stamp ko before So ayun, mabilis na ako. Tapos ito si sis na. Tapos na ako. Tapos tinatawag niya ako. Sabi ko, ano yun? Tapos ano nangyari nun? So, nasa line na siya. Go. Yung unang interview, tinanong ako kung sponsor. Kung may sponsor ka? Sabi ko, meron. Ayun po, tawagin ko po ba? Sabi, hindi daw. Wag daw muna. Tapos, tinanong kung ano yung business ko. Tinanong kung ano yung business nung nag-sponsor. Tapos, patingin daw nung proof ng negosyo ko. Tapos, nung hindi ko pa nabubuksan yung cellphone ko, nakuha niya yung folder na dala ko. Tapos, nandun lahat ng requirements na Pinrovide ko sa kanya. nandun lahat. Kinuha niya yung folder, hindi niya na binuklat yung cellphone. Tapos, nung binuklat niya, may form siyang sinulatan. Sabi niya, doon ka sa pangalawang interview ka ha, kasi ganon. Tapos yung ticket ko kinuha kasi nga daw, may i-interview pa sa akin isa, halos 30 minutes ako naghihintay, muntik na kami maiwanan ng... Sis, pag 30 minutes, parang 1 hour. 1 hour, no, kasi nga, wala yung mag-i-interview. At saka, yung time na yun, napakaraming in-offload, mga lalaki sila. Parang, Oo, 6. ang dami nila, Tapos as in. parang inano yung ticket nila. Oo, na-offload sila. Tapos nalungkot nga ako kasi tinanong nung lalaki. Sir, ma'am, nakalis na yung aeroplano. Opo, sir, malis na po yung aeroplano. Oo, kasi nagtataka sila, yung tatlong kasama nila, nakalipad sila nung in-interview, hindi sila pinayagan. Ayun. Tapos, pinatawag pala ako, tinawag ako saglit. Tapos, ano ba tinanong sa akin nun, sis? Di ba pinatawag ako nun? Kung magkaibigan kayo, magkano kayo? Sabi ko, magkaibigan po for 21 years na, ganyan. Tapos wala naman siyang tinanong sa akin. Sabi niya, ma'am, paintay na lang po dun sa, malapit sa questioning something.
Tapos si sis doon na. Kasi nga ang daming nakapila yung mga lalaki na offload. So, sabi ko, ano ba yan? Napakatagal. Malapit yung flight namin. Sabi ko, sis, tinan mo nga. Tatawagin daw kasi. Kinakabahan ako kasi. Confident naman ako na hindi siya ma-offload. Ang kinakabahan na ako is maiwan kami ng aeroplano tapos magre-rebook. Sobrang mahal ng pamasahe pa India. So, ayun. Tapos, ano yung mga tanong sa'yo? Nandun ka na sa second interview. Kinuha yung ko. Binasa niya muna yung form na... Yung sinulatan ng babae, diba? Yung sinulatan. Kasi, ang nilagay ng babae parang okay naman na lahat ng requirements. Parang i-establish na lang yung... Sinasabi siyang establish siguro kung paano tayo magkakilala. Yung proof, nasa cellphone. Tinanong kung saan kami magkasama. Kung saan niya ako sinasama dito sa Pilipinas. Oo, kasi lagi. Mga picture. Oo, kasi ever since bata kami, lagi namin siya sinasama sa hotel, yung kasi nga childhood besties kami, 21 years na kami mag-besties. So, ayun, tapos kasama ko rin siya last year sa Boracay dahil pre-birthday celebration ko yun, nilibre ko siya sa Boracay noon. Sa Okada pa. O, tapos sa Okada pa, nung April. Tapos, ayun, tinanong sa kanya yung mga photos. Tapos tinanong pa ako yung talaga daw ba nag-i-sponsor ka? Sabi niya, may alam ka ba sa kanya? Sabi ko, meron po, sabi niya. Sino yung nakakasama niya? Bakit hindi niya sinama ulit? Sabi ko, yung kasama niya po sa India nung October, si Cristel. Tapos sabi niya, ano apelido? Sabi ko, hindi ko po masyadong yun kasi po, classmate niya yon, parang nakwento niya lang sa akin. Tapos ang kilala ko po si Maripol, yung kasama niya sa Thailand. Sige, ano apelido? Tapos nung chinek dun sa record nila, nga daw, alam ko nga daw lahat. Tapos pinatawag siya kasi tinanong kung, yung cellphone mo pala, kasi wala yung sa cellphone ko yung nasa Okada tayo. Yung cellphone, Kasi kailangan to ng date Oo, yung date, tapos yung ganun. Tapos, sabi pa, sige, tinawag ka na nun, di ba? Oo, tinawag na ako. May sinabi sa'yo? Ano mga tanong sa akin nun? Ayun nga, sabi niya, ma'am, sabi niya, tinanong ba ako ng business ko? Hindi. Tapos kung magkano yung dala kong pera. Oo, kasi sabi mo nun? 20,000. Kasi sabi mo? Yung on hand. Kasi nga sabi ko, ako kasi yung mag-shoulder lahat na expenses niya. Sabi, nag-sponsor ka talaga, ma'am. Sabi ko, opo, kasi po, mahilig po kasi ako mag-travel talaga. At saka po kasi natatakot po ako kapag nag-travel mag-isa. Kasi syempre babae, tapos diba, sa India pa, 1 month kasi kami mag-i-stay. So, ayun na. So, feel confident naman ako. Tapos after nun, sabi, sige ma'am ha, kunin mo yung ticket mo. Hindi ba? Sige ma'am ha, under muna siya, observation muna siya. Akala ko, observation na tatagal pa kami ng sobrang tagal. Observation na sabihin, yung kailangan, kung yung return date ng ticket mo, dapat doon siya dadating kasi ang chance, baka masira din yung record ko. Kasi nga, di ba, ako yung nag-sponsor. So, dapat daw, babalik kami kung ano yung nasa return, kasi naka-record sa kanila yung lahat So, yun lang naman. Tapos, pinabalik lang siya dun sa babae. Babae ba lalaki? Kasi wala na yun unang nag-interview sa akin. Doon ako pinalipat sa pangatlo na todo ka ba ko kasi mukhang ayaw pang ibigay yung ticket ko. Ayun. Tapos after nun, 15 minutes. 15 minutes. Di pumasok na kami sa ulit, yung i-scan yung katawan niyo tsaka yung mga dala niyo. Tumakbo talaga kami. Tapos si ating immigration nakatingin sa amin. Tapos ayun, yun na. Naiihi ka pa. Naiihi pa. Uwi pa ako. Tinanong pa ako kung buntis daw ba ako kasi iuna ako sa pila. Tapos, ayun na. Siguro kung malit lang kami ng mga 10 minutes, wala na naiwan. Wala na, naiwan na. Kasi sakto-sakto pagdating namin dun sa papasok na sa umihi na lang ako sa grid, sabi ko bibilisan ko na lang. Siya dapat ihi din siya kaso wala na eh. Kami ng dalawa na lang yung nasa labas. Yun na. So yun lang guys, yun lang naman yung pinaka-story ng aming immigration experience. Ito yung iba-iba kasi tayo ng immigration experiences, depende rin sa bansang pupuntahan, depende rin sa kung gaano kayo kadalas mag-travel, depende rin kung pero dapat ready talaga yung requirements. Depende rin kung may support ba kayo or kung first time traveler ba kayo. So ayun. Yun lang naman guys. Bye. Thank you for watching.